Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. May humingi ng tulong sa lahat po ng kapulisan, kay Mayor sa Pablo, minasakit po ang mag-anak Noong May 24, 2026, nag-viral nga ang isang live stream sa social media ng isang ama na umiiyak. Bakas pa sa damit ng lalaki ang mga marka ng pulang dikido. Nanghihingi nga ng tulong at sumisigaw ng hustisya ang lalaki dahil sa brutal na sinapit ng kanyang mag-ina. Ang asawa at anak kasi ng lalaki ay walang awang minasakay sa loob pa mismo ng kanilang tahanan. At ang mas nakakalungkot pa sa kwentong ito, ang may gawa ng krimen ay hindi makukulong. Dahil ang suspect sa nangyaring krimen ay minor de edad. Sa isang bahay sa Laguna naninirahan ang pamilya ni Roen John Francisco at ang kanyang bahay na si Cristina Lastrilla, 32 years old. Masipag at malagang ina. Ganyan ilarawan ni John ang kanyang asawa na si Cristina. Ayon kay John, sa Batangas sila nagkakilala ng kanyang misis. Isang mananahi daw noon si Cristina habang mekaniko naman si John. Nagdesisyon nga silang magsama at lumipat ang mag-asawa sa Laguna. Sa loob ng 14 na taon nilang pagsasama, sila ay nabiyayaan ng 2 mga anak. At para magdagdagan ang kita ng mag-asawa, nagdesisyon sila magtayo ng sarili ng negosyo ng isang paresan. Ayon kay John, alas 3 pa lamang ng madaling araw ay gumigising na si Cristina upang magluto ng pares na kanilang ititinda. Sa umaga naman umaalis si John upang maghanap ng niyog na pangkalakal na i-deliver niya sa mga palengke. Simple man ang buhay ng mag-asawa at kanilang mga anak, masaya sila at tahimik. Subalit kailanman hindi naisip ni John na ang isang simpleng gabi ay magpapabago sa kanyang buhay. Pagkatapos magtinda ng pares ng May 24, nagyaya ang panganay na anak ni John na manood ng basketball sa kanilang barangay. Ayon kay John, magkakasama sila buong pamilya na manonood sana ng basketball. Subalit dahil maagang nakatulog ang kanyang bunsong anak, nagpaiwan na din sa bahay si Cristina upang bantayan ang kanilang anak na si Kiv. Kaya naman si John na lamang at ang kanyang panganay na anak ang nagtungo sa basketball court. Makalipas ang kalahating oras, bumalik na sa bahay sina John at ang kanyang anak. Pagpasok ni John sa loob ng kanilang bahay, napansin niyang wala sa higaan si Kiv. Nagtaka ang lalaki kaya tinawag niya si Cristina pero hindi tumutugon ang kanyang misis. Agad namang tinawagan ni John ang cellphone ng kanyang asawa. Nagri-ring ito at napansin nga ni John na nandun lamang pala sa tabi ang cellphone ng kanyang asawa pero wala ito. Nang hindi nga mahanap ang kanyang ina sa paligid ng bahay, nag-iba na ang kutob ni John. Samantala, napansin din ng lalaki na iniwan ni Cristina ang kanyang niluluto. Kaya naman agad niya itong inayos. Habang nag-aayos, napansin ni John ang dugo sa sahig. Naglakad pa saglit palabas si John nang napansin niya ang mga bakas ng dugo. Dito na nga kinabahan ang lalaki na maaaring may nangyari ng masama sa kanyang mag-ina. Agad nga siyang humingi ng tulong sa kanilang barangay. Dali-dali namang kumilos ang mga tanod at kagawad upang tulungan si John. Gamit nga ang mga flashlight, inilawan nila ang malawak na bakuran ng bahay ni na John. Maya-maya pa, isang tanod nga ang may nakita sa ilalim ng puno at tinawag niya ang atensyon ng iba pa niyang kasamahan. Nang narinig nga ni John na isang babae ang natagpuan ng tanod, dali-dali siyang nagtungo sa puno. At nang itinahaya na nga ang babaeng biktima, nakumpirma nga ni John kung sino ito. Walang iba kundi ang kanyang misis na si Cristina. Napahagulgol na nga lamang ang padre ng pamilya na si John. Napasigaw siya at napatanong kung sino ang may gawa nito. Ang kaawa-awang si Cristina ay wala ng buhay at tila ginawa pang hayop. Nagtamo ang ginang ng napakaraming pukpok sa kanyang ulo dahilan para agad siyang bawian ng buhay. Hindi naman alam ng panganay na anak ni John ang gagawin habang nasa kalagitnaan ng magulong sitwasyon. At ang tanging nasambit na lamang ng anak ni John ay mga katagang, yung kapatid ko, habang patuloy ang pag-iyak. Sinundan nga ni na John at ng mga kawani ng barangay ang ibang bakas ng mga dugo. At isa nga sa mga tanod ay may napansing damit. At natigilan nga muli sa paglalakad ang tuluryong ama nang makita ang kanyang bunsong anak. Nasambit nga ni John na posibleng buhay pa ang kanyang anak at dali-dali niya itong kinuha sa ilalim ng mga bakal.
At tulad nga ng sinapit ni Christina, halos hindi na makilala si Kev dahil sa matinding pinsalang tinamo nito sa ulo at muka. Napansin din ni Jan na lumalaban pa si Kev kaya dali-dali niyang sinakay sa mobil ng barangay ang bata upang isugod sa ospital. Sa puntong ito, umaasa nga si Jan na may sasalba pa niya ang buhay ng kanyang bunsong anak. Ayon pa kay Jan, tila gusto pang magsalita ni Kev ngunit hindi na magawa pa ng bata. At pagdating nga sa ospital, sa kasamang palad, idineklara na si Kev na wala ng buhay. At pag alis nga ng ospital, nag-live stream sa Facebook ang padre de pamilya na si Jan upang humingi ng hustisya para sa kanyang asawa at anak. Sa live, sinabi nga ni Jan na sana tulungan siyang makamtan ang hustisya para sa brutal na pagpatay sa kanyang asawa at anak. Nanawagan nga ang ama na bigyan sana ng katarungan ang kanyang mag-ina. Labis nga ang pagdadalamhati ni Jan sa brutal na pagkawala ng kanyang mag-ina. Ayon sa lalaki, sobrang bigat ng nangyari at hindi niya matanggap na wala na ang kanyang asawa at bunsong anak. Pero ang labis daw na inaalala ni Jan ay kung paano tatanggapin ng kanyang panganay na anak ang pagkawala ng ina at kapatid nito. Nasabi pa nga ni Jan na sana ay siya nalaman ang ginawa ng masama at hindi na dinamay pa ang kanyang mag-ina. At ang tanong nga ng lahat, sino ang walang awang pumaslang sa mag-inang Christina at Kev? Sa pag-iimbestiga ng mga otoridad, nilibot nila ang buong bahay ni Jan upang makakuha ng mga ebidensya. Na-recover nila ang isang puting damit, isang kutsilyo na may mga bahay ng dugo, at isang malaking kutsilyo na meron ding bakas ng dugo. Ayon sa mga otoridad, ang martilyo ang pinaniniwala ang ginamit sa pagpatay. At ayon naman sa kapitbahay ni Jan, kilala nila ang taong may-ari ng damit dahil errand boy o katulong ito na mag-asawang Christina at Jan sa kanilang parisan. At ang lalaking may-ari nga ng damit ay kinilalang si alias Daniel na isang minor de edad. Ayon nga sa investigasyon, napag-alaman na alas 9 ng gabi ng May 24, 2026, umalis si Jan at ang kanyang panganay na anak para manood ng liga habang naiwan naman ang kanyang mag-ina sa kanilang tahanan. Pumasok sa bahay na mag-asawa ang katulong nilang si Daniel 5 minuto lamang nang umalis si Jan. Ayon pa sa mga pulis, nagawa pa ni Daniel na lumabas para siguraduhin wala nang papasok pa sa bahay. At agad nga bumalik sa loob ng bahay nina Christina ang lalaki. Pinaniniwalaan na dito na sinimula ni Daniel ang nangyaring krimen. Gamit ang martilyo, inatake ni Daniel si Christina nang makailang ulit. Ayon pa sa mga pulis, nakatakbo pa umano si Christina at Kev papunta sa garahe matapos ang unang pag-atake ni Daniel sa biktimang babae. Subalit hindi doon natigil ang krimen. Muling inatake ni Daniel si Christina hanggang sa humandusay na ito sa sahig. Ang anak naman na mag-asawang Jan at Christina na si Kev ay nasa isang sulok at walang tigil ang pag-iyak. Tinawag nga ni Kev ang kanyang ina ng mama at dito na napunta ang atensyon ng sospek sa kanya. Hindi nga pinatawad ng sospek si Kev at maging siya ay sinaktan din. At base nga sa mga bakas, dinala ni Daniel ang mag-ina palabas ng bakuran upang itago ang ginawa niyang krimen. At bandang alas 9 nga ng gabi nang umuwi na si Jan at ang kanyang panganay na anak sa kanilang bahay. Walang kamalay-malay nga si Jan na isang matinding bangod na pala ang kanyang uuwian. Ayon sa mga pulis, nasa truck pa noon si Daniel nang narinig niya ang boses lang kararating lamang na si Jan. Naalarma umano si Daniel kaya dali-dali itong tumakas. At kinabukasan May 25, 2026 ng umaga, dito na sinimulang hanapin ng mga pulis ang sospek. Ayon sa mga otoridad, maraming witness nga ang nagpapatotoo na ang damit na nakuha sa crime scene ay pagmamaari ni Daniel. Ayon sa mga pulis, tulog si Daniel nang kanila itong datnan para arestuhin. Pero ayon sa ibang news report, kusa daw itong sumuko sa mga otoridad. Bagay na pinabulaanan ng mga kaanak ni Jan dahil ang katotohanan itinago umano si Daniel ng nanay nito sa loob ng isang aparador. Agad namang umamin si Daniel sa ginawa niyang krimen. At ayon nga sa kanyang salaysay, sumama ang kanyang loob sa mag-asawang sina Jan at Christina nang minsan siyang pagbintangan ng mga ito nang nagnanakaw ng pera. Napag-alaman pa nga na matapos gawin ang krimen, naligo pa umano si Daniel at umamin sa kanyang ina sa kanyang nagawa. Sinabi umano ng sospek sa kanyang nanay na pinalo niya nga si Christina at mukhang napatay niya nga ang biktima. Ayon pa sa mga otoridad,
na paghinalaan ng mag-asawang John at Christina na nangungupit sa kanilang paresan ang suspect at tingin nila dito ay malikot ang kamay. Nalaman din daw ni Daniel na balak o may plano na ang mag-asawa na painan siya ng pera para mapatunayan nga na siya ay magnanakaw. Ayon naman sa ama at asawa ng biktima na si John, si Daniel ay madalas tumambay sa kanilang bahay o bakuran dahil bukod sa paresan meron din silang bilyaran. Tahimik naman umano si Daniel pero minsan daw nakita ni John na tulala si Daniel pagkatapos ay maya-maya ay bigla na lamang itong ngingiti. Dagdag pa ni John, nagtiwala siya kay Daniel dahil gusto na ng suspect na kumita ng pera kaya nauutusan niya ito kapalit ng pera. Gate ni John, napakarami niyang tanong kay Daniel kung bakit niya iyon nagawa sa kanyang mag-ina. Napaisip nga si John kung ano ang pumasok sa utak ni Daniel at bakit ganun krabutal ang ginawa ng suspect. Hindi lubos maisip ni John na sasapitin iyon ng kanyang asawa at anak kay Daniel dahil pinakain at binigyan daw naman nila ito ng tulong lalo na ng pera. At May 25, ibiniyahin na nga ni John ang labi ng kanyang mag-ina sa Quezon. At sa bahay nga ng mga magulang ni Christina, ibinurol ang mag-ina. Sinubukan namang kunan ng salaysay ng isang programa ang ina ng suspect na si Daniel. Depensa ng nanay ng suspect, hindi raw tama na idiin ang kanyang anak para sa isang karumal-dumal na krimen. Ayon sa ginang, menor de edad pa ang kanyang anak, dapat ay hindi pa nga ito pinagtatrabaho. Subalit mismong si Daniel daw ang gustong makatulong sa kanilang pamilya, kaya nagtrabaho ito sa paresan ni John at Christina. Sinabihan naman daw ng ginang si Daniel na kung kaya nitong magtrabaho, walang problema. Ayon pa sa ina ng suspect, kung ano man daw ang kalabasan ng investigasyon, humihingi nga siya ng pangunawa para sa kanyang anak. Lalo na matapos ang krimen, madalas ay tulala at balisa si Daniel. Git pa ng ginang, pakiramdam niya hindi tapat si Daniel sa kanya at alam niya natatakot ito kaya hindi makapagsabi ng buong katotohanan. Hilingan ng ina ng suspect ay sana maunawaan ng lahat ang kanyang anak. At para naman kay John, wala siyang tatanggapin na kahit anong paliwanag hinggil sa brutal na pagpatay ng kanyang mag-ina. Giit ni John, nasaan ang hustisya kung tatanggapin na lamang niya ang ginawa ni Daniel sa kanyang mag-ina. Nanindigan nga ang lalaki na dapat ibaba ang edad ng suspect na maaring makulong nang sa gayon ay mabawasan ang taong halang ang kaluluwa. Ayon pa sa lalaki, grabe na raw ang nangyayari sa ating bansa dahil kahit sino ay tila wala ng takot pumatay. Ilang oras na ang nakalipas pero hindi pa din naliligo si John dahil ayaw niyang mabura sa kanyang mga kamay ang mga bakas ng dugo ng kanyang mag-ina. Git ni John, ito na lamang ang huli niyang alaala sa kanyang mag-ina. Nangako nga si John na bibigyan niya ng hustisya ang sinapit ni Christina at Kev at hindi titigil hanggat hindi niya nakakamit ang katarungan para sa kanyang mag-ina. Ang kaso nga ni Christina at Kev ay nakarating din sa programa ng isang senador. Ayon kay John, sinabi ni Daniel na kaya daw ito nagawa ang krimen ay dahil binubuli siya ni John at pinagbibintangang magnanakaw. Nakwento nga ni John na malapit talaga siya sa mga binata sa kanilang lugar kaya madalas may mga lalaking tumatambay sa kanilang bakuran. Nasabi pa ni John na ang mga natitirang kanin at sabaw ng pares ay madalas nang ibigay kay Daniel. Maging ang kanyang misis na si Christina ay may malasakit daw kina Daniel dahil sinasabihan ng mga biktima ang mga tumatambay sa kanila kasama si Daniel na maligo muna bago tumambay sa kanilang bakuran. May pagkakataon din na doon na pinapatulog ni Christina sina Daniel kapag umaabot na ng gabi. Git nga ni John, kung totoong binubuli niya ang suspect na si Daniel, sana hindi na daw ito balik-balik sa kanilang bakuran. At kung tumulong man si Daniel sa mga gawain tulad ng pagbubuhat, may kapalit itong bayad. Nanindigan ang asawa at ama ng biktima na si John na hindi kailanman sinasaktan o pinapagalitan si Daniel. Ang alam daw ni John, may history ng pagiging malikot ang kamay ng suspect na si Daniel. Sa programa, humingi nga ng tulong ang mga kaanak ni John at Christina dahil naniniwala silang may kinalaman sa pagtatago ng krimen ang nakakatandang kapatid ng suspect. Ayon sa mga kaanak, dapat imbestigahan din umano ang kapatid ni Daniel na si Ambo na isa ding minor de edad dahil may hinubad itong damit na may bakas din na dugo. At base naman sa mga pulis, dinala nila sa Soco ang t-shirt na ito upang imbestigahan
kung dugo ba nila ito o hindi dahil lang gabi na iyon maputik sa buong bakuran. Ayon pa kay John, may kinalaman si Ambo sa pagtulong sa pagtatago ng labi ng kanyang asawa at anak. Bago kasi nangyari ang krimen, kasama ni John si Ambo pero naiwan daw ito sa kanilang bahay. Nagulat na lamang umano si John nang napanood sa video ng isang tanod na nasa likod niya si Ambo. Maging ang CCTV ay gusto sanang mapanood ng mga kaanak ng biktima sapagkat ayaw daw ipakita ito ng mga pulis sa kanila. Git naman ng mga otoridad, sa unang CCTV na kanilang napanood, wala silang nakita doon na may kinalaman sa krimen. Sa ngayon ay patuloy nga ang ugnayan na may-ari ng CCTV na nasa abroad upang tulungan silang magkaroon ng full access sa CCTV nito. Gusto ding makasuhan ni John ang nanay ni Daniel dahil tinago ng ginang ang kanyang anak sa loob ng aparador kahit alam niya itong sospek sa isang krimen. Ayon pa sa lalaki, mismong mga pulis pa ang nakakita kay Daniel sa loob ng aparador. Si Daniel, ang sospek sa pumatay nga kina Christina at Keith, ay wala pa sa hustong gulang nang ginawa niya ang krimen. Kaya naman maituturing siyang child in conflict with the law o mga minor de edad na sangkot umano sa mga isang krimen. Sa ngayon, ang lalaki ay nasa pasilidad ng City Social Welfare and Development Office ng San Pablo City, Laguna at wala siya sa regular na kulungan dahil ito ay naaayon sa batas. Sa ating batas, ang sinumang 15 gulang pababa na nakagawa ng krimen kahit gaano pa ito katindi, kabigat at tulad nga ng pagpatay ay walang pananagutang kriminal. At ang batas nga na ito ay ang Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Ibig sabihin hindi sila makukulong sa regular na kulungan at kailangan muna nilang manatili sa pangangalaga ng DSWD. Gusto kasi ng ating batas na bigyan ang kabataan ng nagkasala na tsansa na ma-rehabilitate sa halip na hatulan sila ng habang buhay na pagkakulong. Ayon din sa batas na ito, ang minor de edad ay hindi pa fully formed o kaya pa nilang magbago. Si Daniel ay sasailayan sa mga program intervention at ibibigay sa kanyang mga magulang o sa mga pasilidad tulad ng Bahay Pag-asa. Ayon sa batas, matapos ang 1 taon sa loob ng DSWD facility, ang mga social worker at eksperto ang magpapasya kung kailan ibabalik si Daniel sa kanyang mga magulang at sa lipunan. Sa kabila nito, ang minor de edad na suspect ay meron pa ding civil liability sa batas o kailangan nilang magbayad ng danyos. Pero ayon sa batas, pwede din namang tingnan kung anong ari-arian meron ang mga magulang na pagkukunan ng pambayad nila ng danyos. Subalit kailangan mo nang patunayan sa korte na talagang nagpabaya ang mga magulang para masabi iyon ang dahilan bakit naging ganon ang aksyon ng suspect o ng kanilang anak. At saka sila magbabayad ng danyo sa pamilya ng biktima. Sa iyong palagay, dapat nga bang ibaba na ang edad ng mga batang nagkakaroon ng pagkakasala sa ating batas? Naniniwala ka ba na si Daniel talaga ang suspect sa insidente na ito o posibleng may kinalaman ang kanyang kapatid na si Ambo? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!